Mukhang tuluyan ng nababaliw si Donald Trump dahil inimbitahan ng Amerikanong presidente ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin na maging bahagi ng Konseho ng Kapayapaan. At di na ito nakakatawa. Nagbuo si Donald Trump ng Konseho ng Kapayapaan para pamahalaan ang Gaza pagkatapos ng digmaan ng Israel at HAMAS. Inihayag ng White House na ang Konseho ng Kapayapaan ang magiging kapalit ng United Nations. Iminumungkahi ni Trump ang pribilehiyadong miyembro sa Konseho ng Kapayapaan na magpapasya rin sa mga issue gaya ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Ang pagiging miyembro sa Konseho ng Kapayapaan ni Trump ay nagkakahalaga ng $1 bilyong ayon sa charter ng Konseho. Ang Konseho ng Kapayapaan ay pandaigdigang organisasyon na layong itaguyod ang katatagan, lehitimong pamamahala at matatag na kapayapaan sa mga lugar na apektado o nanganganib maapektuhan ng labanan. Habang tila niyayakap ni Trump si Putin online, umatake siya sa Europa gamit ang bagong taripa at hiniling ang Greenland kung hindi raw ay magdidigma siya. Ngayon, pinalalala ng mga Ruso ang iskandalo. Ayon sa State Duma ng Russian Federation, pagkatapos sakupin ni Trump ang Greenland, plano raw niyang sakupin ang Pransya, Alemanya at Britanya. Ngayon, inimbitahan ni Trump si Vladimir Putin sa Konseho ng Kapayapaan na mga siwa sa katatagan at kapayapaan sa mundo. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa description. Magpapasalamat ako. Sa episode sa YouTube channel na ito, ikinuwento ko tungkol sa Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump at nabanggit kong hindi ako magugulat kung iimbitahan niya si Vladimir Putin. At ngayon, lumabas ang balita na ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay nakatanggap ng imbitasyon sa Konseho ng Kapayapaan na binubuo ng Estados Unidos. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ng pinuno ng Russia, ipinadala ang imbitasyon sa pamamagitan ng mga diplomatikong kontrata. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan namin ang lahat ng detalye ng alok na ito. Umaasa kami sa pakikipag-ugnayan sa panig ng Amerika upang malinawan ang lahat ng mga detalye. Ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Nagpasya si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na bumuo ng Konseho ng Kapayapaan para pamahalaan ang Gaza. Bubuuin ang konsehong ito ng mga Amerikanong opisyal, lider ng gitnang silangan, negosyante at mamumuhunan. Pinuno ng Konseho ng Kapayapaan. Siyempre, si Donald Trump at ang konsehong ito ay kumukuha ng panlabas na pamamahala sa Gaza habang wala pang bagong pamahalaan doon. Nagpasya si Trump na palawakin ang Konseho ng Kapayapaan bilang alternatibo sa United Nations upang ito ang magdesisyon sa mga pandaigdigang sigalot. Ang Konseho ng Kapayapaan ay isang pandaigdigang organisasyon na naglalayong itaguyod ang katatagan, muling magtatag ng lehitimong pamahalaan, at tiyakin ang kapayapaan sa mga lugar na apektado o nanganganib sa sigalot. Nakasaad ito sa Saligang Batas ng Konseho. Ayon sa draft ng bagong Saligang Batas ng Konseho ng Kapayapaan, kailangan mag-ambag ng hindi bababa sa $1 bilyong sa espesyal na pondo ang mga bansang gustong maging permanenteng miyembro sa unang taon. Sabi ni Trump, ayaw na ng Estados Unidos na mag-isa magbayad para sa pandaigdigang seguridad, kaya naging mas mahalaga ang diplomasya ng pera kaysa sa pagpapahalaga. Sabi ni Trump, kung gusto ninyong sumama sa United States sa pamumuno sa mundo, magbayad kayo, pero Amerikano pa rin ang magdedesisyon. Kung wala kayong pera, wala kayong halaga at walang makikinig, gaya dati sa United Nations, hindi na mangyayari iyon. Sa totoo lang, para sa mga tatangging magbayad para sa pagiging miyembro ng konsehong ito, tatagal lang ng hindi hihigit sa 3 taon ang pagiging miyembro mula nang maging epektibo ang charter. Pagkatapos noon, aalisin na sila. Sabi ng White House kinatawan, personal na kokontrolin ni Donald Trump ang nakolektang pera at direktang gagamitin para sa mandato ng organisasyon. Ang Konseho ng Kapayapaan ay kailangang magpulong at bumoto sa mga desisyon kahit 1 beses bawat taon. Ayon sa agenda,
Magkakaroon din ng karapatan si Donald Trump na magtalaga ng kahalili at tanggalin ang mga miyembro ng organisasyon. Ngunit sa huling kaso, maaaring harangin ang desisyon kung 2/3 ng mga miyembro ang tutol. Pero si Trump pa rin ang may huling desisyon at magtatalaga ng kanyang kahalili. Ano nga ba ang Konseho ng Kapayapaan at para saan ito? Noong una, sinabi ng administrasyon ni Trump na ito ay ahensya lang para sa pagpapatakbo ng gas pagkatapos ng digmaan, pero lumalabas na mas malawak ang ambisyon nito. Plano ni Trump na bigyan ng kapangyarihan ang estrukturang ito para lutasin halos lahat ng mga sigalot sa mundo. Sa esensya, gumagawa sila ng alternatibo sa United Nations kung saan hindi General Assembly kundi Board of Directors sa pamumuno ni Trump ang nagdedesisyon. Mahalaga ito dahil kung sa United Nations ay ginagawa ang mga desisyon sa pamamagitan ng pagboto ng lahat ng miyembro ng United Nations at ng General Assembly na nagtitipon minsan sa isang taon. Sa bagong Konseho ng Kapayapaan ni Trump, ang mga desisyon ay ginagawa ng mga nagbayad para sa ganoong pribilehiyo. Ibig sabihin, kung may pera ka, ikaw ang magdedesisyon. Kung wala kang pera, pasensya ka na, wala kang halaga. At hindi ito madali. Nagpadala si Trump ng personal na imbitasyon para sa Konseho ng Kapayapaan at natanggap na ito ni napunong ministro ng Canada, Mark Carney, Pangulo ng Turkey, Recep Tayyip Erdogan, at Pangulo ng Egypt, Abdel Fattah Sisi. Sila ang tututok sa sektor ng Gaza. Naglabas si Javier Milei ng liham mula kay Trump na may imbitasyon. At ngayon, lumabas na inimbitahan din ni Trump ang madugong, kalbong diktador na si Putin sa parehong Konseho ng Kapayapaan. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nagkakasya sa isip ni Trump yon. Tingnan mo, dalawang salita, kapayapaan at Putin, pero hindi sila pwedeng magsama kahit sa isang pangungusap. Paano mo iimbitahan sa Konseho ng Kapayapaan ang halimaw na, yan, na puro giyera lang ang alam? Wala na siyang ibang ginagawa. Parang inaangkin ni Trump ang diplomasya para sa sarili niya. Dati, batay sa kasunduan ang internasyonal na batas. Ngayon, nakabase na ito sa mga investment sa Board of Peace na tinatawag na Konseho ng Kapayapaan. Isa itong paglipat sa transactional na politika. Kung gusto ninyong unahin ang inyong interes, magbigay ng pera. Kung wala, hindi ito bibigyang pansin. Dito, kakaiba na talaga. Iniimbitahan ni Trump si Putin sa Konseho ng Kapayapaan, pero tinatakot niya ang Europa ng digmaan dahil sa Greenland. At bago pa nito, talagang lubos na nagulat si Trump. Ayon sa Bloomberg, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng United States na inaangkin niya ang Greenland dahil hindi siya nabigyan ng Nobel Peace Prize. Binanggit niya ito sa liham para kay punong ministro ng Norway, Jonas Gerster. Heto ang sipi ng liham. Dahil hindi ako binigyan ng Nobel Peace Prize ng inyong bansa kahit pinatigil ko ang 8 digmaan at higit pa. Ngayon, hindi ko na obligadong isipin lang ang kapayapaan. Kaya mas nakafocus ako sa kung ano ang tama at mabuti para sa akin. At ngayon, sa State Duma ng Russian Federation, sinimulan na nilang palakihin ang isyung ito para subukang, alam mo na, pagbanggain ang Estados Unidos at Europa. Sa Russia, may deputadong si Alexei Juravyov, Deputy Chairman din ng Defense Committee ng State Duma. Sabi ni Juravyov, kapag nakuha ni Trump ang Greenland, susunod niyang pagtutuunan ang teritoryo ng ibang bansang Europeo. Heto ang sinabi ni Juravyov. Sa unang pagkakataon, dapat maghanda ang Eurotroika. Sigurado ako na kapag nakuha na ni Trump ang Greenland, hindi siya titigil sa United Kingdom, France at Germany at baka gumawa pa siya ng dokumento tungkol sa mga teritoryo nila. Paulit-ulit nang napunta ang mga Amerikano sa mga bansang ito. Parang pahiwatig na tipong sasabihin ni Trump, ang France ay pag-aari ng mga Pranses? Patunayan ninyo, ipakita ninyo sa akin ang dokumento. Kalokohan yan. Sobrang walang sense. Oo, gamit ang ganitong argumento sa State Duma ng Russian Federation, sinusubukan ng mga mabagsik na Ruso mag-udyok ng gulo. At sa ganitong sitwasyon, iniimbitahan ni Trump si Putin sa Konseho ng Kapayapaan. Wala na talaga akong masabi, dito na lang ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like kung nais suportahan ang channel na ito. Magpapasalamat ako sa inyo para dito.
Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.